Nagpakita si Krishna sa isang deboto sa Vrindavan. 5 taon na ang nakalipas mula nang dumaan ang isang napakalakas na unos. Bumuhos ang tubig mula sa langit na animoy katapusan na ng mundo. Hindi nagtagal, ang makikitid na daan ay naging rumaragas ang agos ng tubig na nagdulot ng matinding suliranin sa parehong tao at hayop. Lalo nang naapektuhan ang mga bakang malayang gumagala sa nayon. Sa matinding ulan, desperado silang naghanap ng masisilungan. Isang sadu na tinatawag na mga taga-nayon na Baba ang labis na nahabag sa kanilang kalagayan. Dahil dito, isinantabi niya ang kanyang bajan o espiritual na pagninilay upang tulungan ang mga baka. Naalala ni Baba ang kwento mula 5,000 taon na ang nakalilipas, kung paano tinulungan ni Krishna ang mga baka sa isang mas matinding panganib sa pamamagitan ng pagbuhat sa bundok Giriraj upang maging isang napakalaking payong para sa kanila. Alam niyang kailangang kumilos agad sapagkat ang mga baka ay nasa parehong kalagayan noon. Sa loob ng 2 araw, halos hindi nagpahinga si Baba. Humingi siya ng tulong mula sa sino mang makakatulong. Sa wakas, nakapagtayo siya ng isang payak na silungan na kayang magkasya ang lahat ng baka sa aniyor. Isa-isa niyang tinipon ang mga ito sa kanyang pansamantalang goshala o ashram para sa mga baka. Dahil sa sobrang pagod, natulog siya kasama ang mga baka. Ngunit hindi nagtagal, nagising siya at hindi na muling makatulog. Gutom na gutom siya. Sa loob ng 48 oras, nang walang humpay na pagtatrabaho, hindi niya naisipang kumain. Makalipas ang hating gabi, isang batang lalaki ang pumasok sa kulungan ng baka. May dala siyang mangkok ng ladu o isang matamis na Indian na pagkain at mahinhing inalok ito kay Baba. Kainin mo ito, tiyak na gutom ka. Bukas ng umaga, kukunin ko ang aking mangkok. At heto nga pala, baka kailangan mo ito. Iniabot ng bata kay Baba ang isang patpat na ginagamit sa pagpapastol ng baka at agad na umalis. Lahat ng pangyayari ay naganap sa dilim at napakabilis ng pangyayari. Kinabukasan, nagkagulo sa buong nayon. Ang mga pari mula sa templo sa tuktok ng bundok Giriraj ay nag-utos ng masusing paghahanap. Nang gabing iyon, isang magnanakaw ang pumasok sa templo at ninakaw ang pilak na mangkok ni Nataji o lokal na Diyos na si Krishna at ang kanyang patpat sa pagpapastol. Nang marinig ito ng Baba, agad niyang tinignan ang mangkok at patpat sa liwanag ng araw. Walang pag-aalinlangan, ang mga ito ay tumutugma sa mga bagay na ninakaw ayon sa paglalarawan ng mga pari. Posible kayang ang Panginoon mismo ang bumisita kay Baba? Pinakain siya ng ladu at inabot sa kanya ang isang patpat bilang pagkilala sa kanyang malasakit sa mga baka. Nais ni Baba na alamin ang katotohanan, ngunit ayaw niyang maging tanyag bilang isang taong kinatigan ng Panginoon. Kaya nagpunta siya sa punong pari, dala ang pilak na mangkok at gininto ang patpat. Sinabi niyang isang batang lalaki ang bumisita sa kanya ng gabing iyon. At iniwan ang mga bagay na ito. At sinabing babalikan niya ito kalaunan. Nang siyasatin ng pari ang mangkok at patpat, agad niya itong nakilala bilang pag-aari ng Panginoon. Lubos na nagpapasalamat kay Baba sa pagbabalik ng mga nawawalang gamit ni Sri Nataji. Malamang, ngumiti si Baba sa labis na galak habang iniisip, kung alam mo lang na ang magnanakaw ay siya mismong sinasamba mo sa iyong altar. Kapag nakatira sa Vrindavan, patuloy na aalala si Krishna. Siya ay sinasamba sa maraming templo, pinupuri sa mga awitin at kwento,
at inilalarawan ng may pagmamahal ng mga sadu at santo. Ngunit nagpapakita nga ba siya ng personal sa kanyang mga deboto? Si Krishna na kinilala bilang Yadu Kumara ay si Vasudeva Krishna. Iba siya sa Krishna na anak ni Nanda Maharaj. Si Yadu Kumara Krishna ay nagpakita sa kanyang mga lila o banal na paglilibang sa mga lungsod sa Mathura at Dwarka. Ngunit si Krishna na anak ni Nanda Maharaj ay hindi kailanman lumilisan sa Brindaban. Chaitanya Charitamrita, Ancha 1.67. Sinabi rin ni Srila Rupa Goswami ang tungkol kay Krishna. Panginoon na sumisikat sa puso ng iyong mga deboto, ikaw ay labis na nabahala na makita mo ang iyong mga deboto at mga baka na nahirapan dahil sa mabagsip na ulap ng ulan na ipinadala ni Indra, kaya't itinaas mo ang dakilang bundok Govardhan gamit ang iyong kaliwang kamay na parang lotus. O Panginoon, nagprotekta sa Braja. O Panginoong may matang parang lotus, pakisuyo, pakisuyo. Protektahan mo rin ako sa parehong paraan. Sri Mukunda Muktabi, ika-4. Haribol.